tag-init po, marami ang nausong sakit. Gaya na lamang po ng sore eyes, dengue at ang chickenpox o bulutong tubig. Ito po isang nakakahawang sakit na kadalasan ay nakakaapekto po sa ating balat. Kaya naman, paano nga ba natin maiiwasan ang chickenpox at paano ito ginagamot? Alamin natin ang sagot mula kay Dr. Cynthia Cuayo Wico. Doc, magandang umaga po. Welcome sa RSP. Magandang umaga sa inyong dalawa, sa mga tagapanood. Alright, Dr. Cynthia, welcome back po. Si Diana Joshua po ito. Alright, Doc, ano po ba yung mga unang sintomas ng chickenpox? Ang chickenpox kasi para lang yung nilalagnat ka, parang flu-like symptoms. Pero in 2 to 3 days, magkakaroon ka na ng mga paisa-isa na parang pimple kahit saang parte ng katawan mo. Yung parang sugat pa na may nana, parang gano'n, o kaya parang blister. Pero maliliit lang siya. Pero fever siya nag-uumpisa. Doc, ano po? Walang sipon, walang ubo, walang halak, basta fever lang. Tapos mararamdaman mo na, makikita mo may rash ka. Minsan isa, dalawa lang. Tapos bigla na lang siyang dadami. Doc, ano po yung mga posibleng komplikasyon ng bulutong, lalo na po sa mga bata? Actually, bihira siya, pero it can happen, no? Pwede kang magkaroon ng encephalitis, okay? Yung sa ulo, namamaga yung sa utak mo. Pwedeng yung bulutong na yon dahil sa kinakamot mo, nagkakaroon siya ng infection, kaya nagkakaroon tayo ng sepsis or infection sa katawan. Parang may virus ka na all over the body. Pangatlo, pwede kang, kung nga kanginang una, meningitis yung sa ulo. Okay? Yung na parang meningitis encephalitis ang tawag, masakit ang ulo, tapos nagbabago ang nagkukumbulsyon, nagbabago ang after a while, kung minsan may nagkakaroon na ng diferensya sa utak, parang something like that. Alright, Doc, paano naman po malalaman kung seryoso na ito pong kaso ng bulutong o chickenpox? Ang chickenpox kasi is self-limiting, di ba? Pagka minsan panahon yan, siguro sa eskwelahan, hahawak ka, o pumunta tayo sa simbahan o sa mataong lugar, hindi mo alam na hawakan na pala ng bulutong, hindi mo alam yon na meron ka na, tapos kinakamot mo. So, one of the complication, peklat niya, no? Gaya itong, kuha ko dito, hindi ito pimple, bulutong ito, akala ko, kagat lang siya ng lamok or parang rash lang na ordinaryo, nakamot ko siya. Para kasing, ang bulutong, pag nag-uumpisa, para siyang may nana agad, di ba? Parang may blister na parang puti naman yung laman. So, kakot-katin mong ganyan, so nagkaka-infection, tapos eventually, kung madali naman siyang gagaling, kung mag-antibiotic, kung mag-infection na, tapos nagkakaroon na ng peklat. Okay? Tapos, ang komplikasyon pang nakakainis sa chickenpox, gaya ng ibang viral infection, sa utak, yung nagkakaroon ka ng encephalitis, yung di ba, nagkukumbulsyon, nagbabago na ang takbo ng utak mo kung magkakaroon ka noon. Doc, ano po yung pwedeng gamot o yung lunas para maibsan yung sintomas ng bulutong na may re-recommendad po ninyo? Actually, if you ask me, pwede siyang iwasan, no? Magpa-injection tayo ng anti-chickenpox. Meron po yan. Pagka na-injection ng konti na lang ang dahilan para ka mahawa. At pag nahawa ka, napakadali naman siyang gumaling. Anong simptomas ng chickenpox? Sometimes fever lang tapos nakakakita ka ng 1, 2, 3 na para siyang skin lesion na parang may tubig. Kaya nga bulutong tubig ang tawag niyan Para lang may tubig. Anywhere else in the body, but mostly sa neck tsaka sa face Nakikita mo na lang siya Tapos dumadami na lang kinabukasan hanggang sa mapuno ka na ng bulutong. Para lang siyang mamaso na isa-isa ang nangyayari. Kung minsan nakala mo, mamaso na may nana ng konti. Yun yung bulutong. Isa-isa lang siya. Hindi yan ang bulutong kasi is parang nana lang na sugat, parang isa-isa siya. Okay? O kaya kung hindi gano'n, yung parang may tubig-tubig, kaya nga bulutong tubig ang tawag. Doc, kailan po ba dapat dalhin na sa doktor ang isang taong mayroong pong bulutong? Pagka hindi nawawala ang lagnat niya, pagka siya ay nagkukumbulsyon, o kaya mga 5 araw na
6 na araw, talagang nilalagnat pa siya, padala na natin sa doktor. Tsaka kung hindi ka sigurado na bulutong yon, patingin mo na sa doktor kasi baka iba siyang infection. May mga sugat kasi na kahit na konti pero biglang dumadami, tapos akala mo bulutong yun, sasabihin ng iba bulutong. Pero mas may ginang makita ng doktor. Ang kailangan lang kasi pagka may bulutong, hindi pa nagkakabulutong, lalo na sa bata at wala siyang injection, ihiwalay na muna natin kasi marami siyang komplikasyon gaya ng, yun nga sinasabi ko, yung sa ulo na namamaga ang utak ng tao. Okay? And Doc, gaano po ba katagal? Halimbawa, nakumpirma ko na meron akong bulutong. Gaano lang dapat katagal yung itatagal ng bulutong? At totoo po ba yung sinasabi ng iba na pagka nagkabulutong ka na, hindi ka na magkakabulutong ulit? Tama yun. Meron ka ng natural immunity. Kagaya ko nga sabi sa'yo, nagkabulutong ako. Akala ko kung ano lang, kung ganyan siguro. I was about 4 or 5 years old. At ayan, hindi na ako nagkabulutong kahit na ako ma-expose na yon sa mga pasyente o sa taong may bulutong. Ang makikita mo yon is para siyang mamaso na pa isa-isang lumalabas. May fever, tapos magkakaroon ako na parang mamaso. Ako siguro no, slight fever kahit na mga 37.5, 38 lang. Tapos may makikita ka ng blister. Yun ang the best na naiintindihan ng tao ngayon parang blister. Okay? Parang mamaso. Pero pa isa-isa. Tapos nakita mo na ang dami na niya. At after a while, makati na siya. Alright, Dok, paano po kumakalat ang bulutong at kailan po ito pinaka nakakahawa? Ay, ang bulutong ay nakakahawa pag andyan na, nakikita mo na siyang nandyan. Talagang mahahawa ka. Parang skin to skin o kaya airborne siya kasi So, sa isang klase, pagka eskwelahan, sa loob ng klase, pagka may bulutong at wala pang nagkakabulutong, mahahawa ka. Pero pagka nagkabulutong ka na, hindi ka na mahahawa. Meron ka na natural immunity for life. Pero dalawang klase ang bulutong, Ito yung chickenpox tsaka yung smallpox. Pero sa ngayon, sa tagal ko nang nagpa-practice, I haven't seen a smallpox. Pero meron pa rin daw paminsan-minsan, but I haven't seen one. So, pagka meron ng bulutong yung anak mo, may isa ng parang mamaso, parang pimple, nagkakadalawa, 3, huwag mo nang papapasukin sa eskwela. Kasi magkasasabog lang yan ng lagim, mahahawa lahat ng ibang bata. Alright. Pero Doc, minsan po kasi hindi maiwasan kung magkakasama sa bahay at halimbawa, first time din yung adult na magkaroon ng bulutong. Panghuling paalala nyo na lamang po, paano po makakaiwas na mahawa sa bulutong na, yun nga, magkakasama sa bahay, lalo na sa mga bata? Kung kasi siya ihiwalay mo na yung may bulutong. Pag maski sa pagkain, pag na kayong magsasama. Kasi, pagka nadikit ka doon, magkakabulutong ka na, o kaya pagka nahingahan ka, magkakabulutong ka na rin Actually, sa totohanan lang, kung may hindi siya ganun ka-toxic, ang hindi lang nga maganda, pangit lang nga itsura, may mga bulutong, huwag mo lang kukut-kutin kasi magiging peklat siya. But eventually, mawawala siya. At pagka nagkabulutong ka na, may natural immunity ka na hindi ka na kahit na magkadikit-dikit kayong may bulutong, hindi ka na mahahawa. Ang nakakatakot lang kasi, which is very seldom, yung side effects na parang encephalitis, parang sa ulo, yun ang nakakatakot. Or kung mahina ang resistensya ng bata, nagkakaroon ng pneumonia. Well, maraming salamat po Dr. Cynthia Cuayo-Wico sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin. Yes po, Doc. Ang isang importante, alam mo, magpa-injection kayo ng anti-chickenpox. That's the best. Injection lang ang katapat niyan. Meron yan, available yan. Ayan, magpa-injection na sabi ni Doktor. At doble ingat po sa ating mga kababayan. At saka kapag mayroong sintomas, na iwasan na po yan at lumabas at makisalamuha sa iba para hindi na po makahawa. Muli, maraming salamat po, Dr. Cynthia. Thank you, Doc.